elections. Habang ang bise babalik daw sa pagkaalkalde ng Davao City, hindi na idinetalye pa ni VP Sara kung kailan siya babalik sa pagka-mayor, lalo't tatakbong senador si Baste. Alam mo kasi ang gulo-gulo ng mga nagtanong sa kanya dito eh. Pag pinanood mo yung tuloy iba na pick up ni Frontline. Ang linaw no sinabi ni VP Sara Duterte, pakinggan nyo naman. Yung comprehension nyo. Yung original video niyan, kasi parang ang gulo nung sagot ni VP Sara Duterte kasi paikot-ikot yung tanong ng mga nagtatanong sa kanya. Sinabi na nga niya, si Baste, si Pulong at si Rodrigo Duterte tatakbong senador sa 2025. Tapos sa 2028, tatakbo siyang si Baste ng presidente. Ako naman, may-mayor ako ng Davao. Yun ang sinabi niya. Paulit-ulit naman. Bakit ba dumadami ang ino ngayon? Ang understanding medyo nababawasan. Ang tanong ngayon, kung yung tatlong Duterte ay tatakbong senador, sino magiging mayor ng Davao sa 2025? Hindi na tinanong naman si VP Sara Duterte kung siya ba ay magre-resign. Ang sagot niya hindi. Hindi siya magre-resign. So, sino tatakbong mayor ng Davao? Ako po. Baka si Kitty Duterte hindi pa. Bata pa masyado si Kitty Duterte. Huwag niyong pinakikialaman, ha? Ayaw yan ng kanyang nanay. Ako, yung nanay niya nakapakahigpit. Sabi, ayaw niya sa politika. Ayaw niya mag-artista. Mag-aral ka. Sabi niya, grabe. Hindi si Kitty daw. Hindi si Kitty. At tanggalin niya. Huwag niyo nang pinag-uusapan niya si Kitty. Kung ayaw mong mamura ni Presidente. Inintindi mo na. Maraming nabudol. Oo nga eh. Hindi. Ako feeling ko lang naman po ito. Yung totoo, kasi di ba, syempre, ayaw naman natin mambola. Feeling ko, hindi yung tatlo ang tatakbong senador. Feeling ko lang feeling ko may maiiwan sa kanila doon. Definitely si Baste. At si PRRD rin at bilang senador. Si Pulong mukhang siya ang magme-mayor. Sa tingin ko lang tansya ko lang. Sa galawan nila mukhang yun ang mangyayari. Pero sinabi na lang pati si Pulong para talagang mataranta tong kalaban. Hindi, mukhang matataranta tong mga kalaban natin di ba? Hindi kasi, eto sabi nito isa, doon ako sa feeling mo, lakas ng radar mo. Hindi kasi, alam mo naman, ayoko lang magsabi ng meron akong asong gala, ganun. Yung meron akong puting ahas, mga puting ayoko lang magsalita ng mga ganun, pero basta feeling ko lang naman po feeling ko lang si Pulong ang tatakbong mayor at si PRRD sasamahan niya sa pag-campaign etong si Baste Duterte. Sana. Okay? Sana lang. Okay? Ewan ko pwede ba magbago yan kasi basta pwede magbago. Hindi ko masabi. Basta pwede magbago yan. Pwede ring si Basti na lang ang maging senador. Si Pulong congressman pa rin. At kasi ayaw ni Pangulong Duterte ang congressman Siyempre ayaw din naman nila bitawan yung pagiging congressman. Importante rin po kasi yun para tuloy-tuloy talaga umunlad yung syudad. Kasi alam nyo, kahit papaano, kaya din naman ang ganda ng Davao. Pansinin nyo, ang linis-linis ng Davao, ang ayos-ayos ng Davao. Dahil yan sa tag team ng pamilya Duterte. Kaya nga alam nyo, meron kasi mga humihirit na masama daw yung dynasty. Hindi rin naman. Masama ang dynasty kung masama yung lahi na nakakumandidato, di ba? Katulad yung congressman na buhaya. Yung anak na may gobernador, mukhang buhaya din. Pwede pang ganun. Pero kung sakasakaling katulad ng mga ganito, marami naman magaling dyan na kahit magkakapatid, di ba?
O nandiyan ang mga Cayetano, magaling naman yun. Si Senator Alan at saka si Senator Pia, mga magagaling yan, mga matitikas ho yan. Di ba? Marami naman umaayos na mga magkakapatid. Meron lang din mga sablay. Pero kasi, para sabihin mo na ipagbawal na yung dynasty, mahirap din naman. Hindi, mahirap din naman po, di ba? Tatuloy. Nanyan, nilinaw ng bise na hindi siya magbibitiw bilang pangalawang pangulo ng bansa. Ayon sa ilang political analyst, tila piniflex ng mga Duterte ang kanilang lakas sa politika. Ngayong hindi lang isa kundi 3 Duterte ang tatakbo sa pagkasenador. But I think what Sara is saying here is that hindi kami mawawalan ng mga paraan, no, to stay. Umagayos ka naman ng suit mo. Lagi kang naka-Amerikana eh. Haos ganyan lang. Banat ba yung nagmumul eh? Hindi, bigla siguro siya nagmumul. Tapos biglang may nakita siya. Sabi niya, yung 3 tatakbo. Kailangan ko maging bilang isang political scientist. Talagang pinaganda pa, no? Political scientist. Ako, political engineer. Ano ba? O kaya political lawyer. Daming alam nito ni Richard. Hoy, Richard! Umayos-ayos ka nga. Umayos-ayos ka sa mga ano mo ha, style mo ha. Relevant and powerful. At be careful not to dismiss us. Never count out the Dutertes. Ang dami namin options. I think yun yung sinasabi natin. Nak na utangin ng analyzation mo, no? Pang-science. Pang-scientist ah. yung analyzation niya, pang-scientist. Ang lalim, ano? Hindi, di ba? Parang, is that the best that you can analyze things? Oh, ito naman si Prof. Si Prof Balimbing. Kilala ko karakas mo, Prof. Nakasama ka namin, Prof, dati. Alam ko yung karakas mo. Para naman kay political analyst Professor Antonio Contreras, hindi malayong manalo ang mga Duterte. Yun nga lang, of course, like I said, this is a free country, but what is the reason why they want to run? All of them. Are they doing this for the people or for the family? And that is something that is going to be hotly debated. That's going to also be something that can be brought against them. Because basically, you're running, all of you, it's an overkill. Galing sa isang pulis. Hindi, alam mo kung bakit? Hindi, ikaw naman overkill. Alam mo, kaya talaga kasi kulang talaga eh. Wala tayong matinong oposisyon. Meron tayo oposisyon na hindi naman matino. Halimbawa, katulad ni Ontiveros, na alam mo namang it's just, ito kasi si Ontiveros, yung tipo ng oposisyon para sa sarili niya, para sa sarili niyang kapakanan. Pagka kita mo, hindi naman talaga siya nag-o-oppose sa mga polisiya ni Marcos o ng gobyerno to, hindi siya nag-o-oppose. Wala siyang ginagawang oposisyon. Kaya katarantaduhan po yung there is an opposition sa Senate. Wala. Mas ano pa nga si Pimentel eh, mas masasabi mo pang matinong oposisyon eh. At least talagang hindi siya oo ng oo. Eh dito si Ontiveros, sino ang target niya? Mga Duterte. Oh, di ba? Anything that would serve against Duterte, gagawin niya. Yun ang kaya nga kailangan natin ng tunay na oposisyon. In a way, magki-criticize not para pabagsakin ng gobyerno, pero mag-criticize ng mga maling gawain. Halimbawa, isipin nyo to. No one is criticizing what happened itong recent encounter sa South China Sea. Di ba? Wala ho. Meron niyang hearing. May hearing kasi na ginawa kanina si Senator Amy. And yet kulang Kulang yung yung masasabi mo, ito talaga, sigurado tayo dito. Kaya niya to sinasabi dahil gusto niya
tamang pananaw ho dito sa West Philippine Sea, di ba? Wala wala ho. Di ba? Ngayon, importante itong si Pangulong Duterte, yung perspective nila, kasi yung mga dapat ngang opposition di na nagsasalita. Di nyo ba napansin? Yung supposedly mga kaalyado ni Pangulong Duterte di na nagsalita. Kaya nga napuno na si Senator Baste Duterte.